Good morning. Pagkagising ko nga ay kinasanayan ko na ang magwalis bago pumasok sa trabaho. Yan na kasi ang daily routine ko at exercise na din. Hinahaponan niya pagkatapos ng trabaho ko ay mabilis lang akong umuwi sa bahay para kumuha ng damit na bihisan ko. Bago nga pala kami bumiyahe pa Manila ay kumain muna kami ng gabihan. Dito na nga pala kami kumain sa may Jollibee at si Richard na din ang nag-order ng pagkain namin. Pagkatapos nga namin kumain ng gabihan ay bumiyahe na din kami papuntang Maynila. Gabi nga pala kami nagbiyahe papuntang Maynila at halos tulog na lang ako sa buong biyahe namin. At nung nagising nga ako kinaumagahan ay nakita kong madadaanan na namin itong Naiya Airport na dati nga ay sa mga palabas ko lang nakikita pero ngayon ay nakikita ko na ng malapitan. Pagkababa nga pala namin ng bus, sabi ni Richard ay sa tren na lang daw kami sumakay para mas mabilis. Nauna na nga pala siya dyan pumasok. Tapos nung ako na nga ang papasok ay hindi bumukas yung nakaharang sa daanan. Kaya naman sabi ni Richard ay magpa-recharge daw ako ng card ko. First time ko nga lang pala kasi makasakay ng tren kaya hindi ko talaga alam kung paano sumakay dito. Kaya naman nung nakasakay na kami sa tren ay nagtatawanan na lang kami ng experience ko na yun. Pagbaba namin ng tren ay sumakay pa kami ng e-trike papunta sa hospital na pagme-medicalan ni Richard. Hindi na nga pala kami binaba ng e-trike sa mismong harapan ng hospital na pagme-medicalan niya. Kaya naman naglakad na ulit kami pagkababa namin ng e-trike. At may nadaanan nga pala kami ditong simbahan na sobrang ganda. Pagkatapos nga nung ilang test ni Richard ay bumaba na muna kami para kumain. Dito na nga lang pala kami kumain sa KFC. Dahil ito lang yung pinakamalapit na kainan sa hospital na pinagme-medicalan ni Richard. At siya na nga lang pala dyan ang umorder ng pagkain namin. Ito na nga pala yung in-order na pagkain ni Richard. At pagkatapos nga ay kumain na agad kami dahil sobrang nagugutom na kami. Kinabukasan niya ay bumalik ulit si Richard sa hospital para kunin ang result ng medical niya. Hindi ko na pala siya sinamahan para maayos ko na yung mga gamit niya. Pagkalis niya nga ay sinimulan ko agad ayusin ang mga gamit niya na dadalhin pabalik sa barko. Tinupi ko nga muna lahat ng mga gamit niya ng maayos para mas organized na ilalagay sa maleta. Konti nga lang pala dyan ang mga gamit niya pero hindi pa rin kasya dahil nga maliit ang kanyang maleta. Kaya naman ginawan ko na lang ng paraan para mapagkasya ko lahat ng gamit niya. At pagkatapos kong ayusin ay binalik ko na yung lock ng maleta niya para magpapahinga na nga lang pala siya pagka uwi niya na nagkuha ng medical result niya. Alas 2 nga ng madaling araw ay maaga niya akong hinatid sa bus terminal pa uwi ng Bicol. Dahil alas 4 din ang call time nila papunta ng airport. Pagkaalis niya nga nung hinatid ako ay bumili na din ako ng ticket. At bumiyahin na nga ako mag-isa pa uwi. At si Richard naman ay after lunch pa ang flight paalis ng Maynila. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.